Nako, mainit na issue na naman to sa budget. Ano ba talaga nangyari dyan? Ipapaliwanag po natin kung ano ang talagang tunay na nangyari at kung saan nagkaroon ng anomalya at kung papaano po masasabi natin na hindi po nagsinungaling si Pangulong Duterte na tulad na sinasabi ng ating Pangulong Marcos. Nako po, nako. Matinding issue ito. Alam nyo mga kababayan, ipapaliwanag ko po sa inyo kung saan po nagkaroon ng loko-loko. Kung saan nagkaroon ng matinding miscommunication at katarantaduhan. Kasi naman itong media. Sabihin ko na kagad, hindi na ako makatiis. Itong media ho talaga ang pampagulo. Kasi nga naman, bakit? Malayo ho yung sinabi ni Pangulong Duterte sa kanilang itinanong dito sa ating Pangulo. Nako, kaya tuloy nagkagulo-gulo. Ipapaliwanag ko sa inyo Ipapaliwanag ko sa inyo kasi matindi ho itong nangyari na ito dahil dito kitang-kita ko na naman ang galaw ng galamay ni Tambaluslos. Ako, ramdam ko na kagad si Tambaluslos ang may nito, may pautot nito O, tuloy natin simulan na natin para magkaroon tayo ng malinaw na kaunawaan patungkol ho dito sa budget. Pasok! Tinawag po ng Malacanang na fake news ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinirmahan umano ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2025 national budget na sadyang blanko ang ilang bahagi. Malinaw dito Diyan pa lang, ito na kagad ang idinidiin ng mga mainstream media. Hindi lamang po ito. Ito tila sinasabi nila na fake news daw si Pangulong Duterte. Fake news nga ba o mali lang yung tanong ninyo kaya iba ang sagot ng ni BBM? Saksi, si Ivan Mayrina. Yung mga blanco. Hindi mo nagpas ilo with blank. Sa special episode ng podcast na Basta Dabawenyo, may mga pinuna si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hawak nilang kopya ng Bicameral Conference Committee report ng 2025 national budget. Galing daw ito kay Davao Congressman Isidro Ungab na minsan naging chairman ng House Appropriations Committee. Una sa lahat, nanggaling po ito kay Congressman Ungab na ngayon ay representante dyan sa Davao. At itong si Ungab, hindi lamang po ito simpleng representante. Dati rin po itong naging chairman ng appropriation. So alam niya po ang takbuhin dyan. Alam niya po kung anong klase at papaano nagkakaroon ng gaguhan dyan sa appropriation. Tuloy natin Ni Ungab, 13 pahina sa BICAM report ng 2025 budget ang may mga blanco sa halaga ng nakalaang pondo. Gaya raw nitong pondo ng NIA o National Irrigation Administration at PCA o Philippine Coconut Authority. Ayan tingnan mo yung ayan. Delete the amount in figure 74. Naku po, ang tindi nito. Hindi ito milyon And replace with blank. Okay. After the acronym PCA, delete the amount in figures. Naku. Ang total, naku. Ang tindi na mga blanko na ito Dinaig pa yung yung mga cheque dyan. Irrigation Administration at PCA o Philippine Coconut Authority, BIFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pati ang pondo sa small-scale irrigation projects at sa agricultural machines, equipment and facilities. Karamihan daw sa mga may blanco nasa pondo ng Department of Agriculture. May blanco rin daw sa unprogrammed appropriation. Naku po, ang BICAM unprogrammed appropriation? Bakit blanco yan? Alam naman natin pagka unprogrammed appropriation, wala pang pinaglalaan ng pondo. Pero blanco? Anak ng tutsang kalabaw, blanco. Sa madaling salita, pag blanco, blanco. So pwedeng lagyan, di ba? Alam mo ako, pag pumipirma ako ng cheque, ang talagang unang nilalagay ko dyan, yung amount. Di ba? Kunwari, para kunwari itatransfer ko amount at saka kung si kaninong kung kanino you pay to ganyan, di ba? Importante 'yun kasi at least kung malagay mo na 'yung amount, hindi na mababago 'yan, di ba?
Tapos yung pay to, importante rin yan para yung nagnakaw, hindi na pwedeng na mapunta sa kanya kasi nakasulat na yung pay to. Dito, blanco. Unprogram. Ibig sabihin, wala. Hindi alam kung saan dadalhin. Tapos, blanco pa yung amount. Ay, napakatarantado ng gumawa nito. Report ang resulta ng pagtutugma. Nako! Ayan. Eto, mamaya tingnan nyo. Importante itong apat na to. Etong sa kaliwa, si Romualdez. Etong nasa kanan ni Romualdez, sinibak na si Zaldico. At eto naman sa kanan ni Zaldico, walang iba kundi si Grace po. Alam na natin yan, karakas yan. At si Escudero. Nako. Tuloy. Parang magkaibang bersyon ng Kamara at Senado ng panukalang national budget. Nira-ratify ang BICAM report ng Kamara at Senado na isusumite sa Pangulo para mapirmahan. Nako. Kapag napirmahan ang General Appropriations Bill o GAB, magiging General Appropriations Act o GAA. So the House and the Senate. Linawin natin to, napaka-importante. So the House. Magiging General Appropriations Act. Ratify ang BICAM report ng Kamara at Senado saka isusumite sa Pangulo para mapirmahan. Kapag napirmahan ang General Appropriations Bill o GAB. Yung General Appropriation Bill, yan po yung manggagaling sa BICAM. Tapos, pag pinirmahan na, magiging General Appropriations Act o GAA. So the House and the Senate ratified defective BICAM report. Ang linaw po sinabi ni Ungab. Senate and the House, sabihin yung mga congressman natin na ulupong, sila daw po ang nag-ratify. Sila daw po ang pumirma ng blankong budget. Ulitin natin para sa mga tanga. Kasama na ilang media. Ang pinirmahan na blanko ay yung galing sa BICAM. Pinirmahan yan, niratify ng Senado, yung mga pumirma, although wala ito sila, sila ba to? Ito yung mga pumirma, mga senador at mga congressman. Yan yung pinapakitang blanko. Sa madaling salita mga kababayan, ang sinasabing pumirma ay mga mambabatas, hindi ang presidente. Walang sinabi si Ungab at ganun din si Pangulong Duterte na sinabi niyang, Mr. BBM, pinirmahan mo ay blanco. Walang sinabi si Pangulong Duterte ganun. Wala rin sinabi si Ungab. Pero tila na ang pinalalabas ng media sa pamamagitan ng tanong nila na mali. Tinanong nila si Bongbong Marcos. Sabi ni Duterte, pinirmahan mo daw blanco. Mga putang ina nyo palang media kayo Wala naman sinabi si Pangulong Duterte na ang pinirmahan ni Bongbong Marcos ay blanco. Ang sinabi nila, BICAM. Hindi ng presidente. Ito, tanga lang kayo? Bobo kayo o nananadya kayo? Kasi, ano yan? Tangina nyo, nag-aral kayo ng journalism tapos hindi nyo alam ang pinagkaiba ng ginawa ng BICAM at yung ipinirmahan ng Pangulo, magkaiba ho yun. Kasi tandaan ninyo, may proseso yan. Ipapaliwanag ko sa inyo. Okay? Tuloy natin. In other words, apektado yung ating GAA. Para ka nag-issue ng check kanya ng blanco. Ano yung sabihin? Yan, na pinagugulo ng ilang media Pinagugulo na ilang media So, ibig sabihin, apektado ang GAA. Okay, ipapaliwanag natin. Ituloy lang natin. Mamaya, unya-unya, explain ko sa inyo. Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Anong kalukuhan ng naisip ninyo niya? That is falsification of law. Perjury or whatever criminal action. You can all go to jail for that. Sagot dito ni Pangulong Bongbong Marcos. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying.
And he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Si Executive Secretary Lucas Kita nyo ha? Pareho sila ng sinasabi ni Marcos. He is lying. Kasi hindi naman ako, sabi niya, hindi naman ako maaaring pumirma ng blanco in Tagalog. Tama naman siya eh. Tama si Bongbong doon. Hindi naman talaga siya pwedeng pumirma ng blanco. Pero hindi naman yun ang sinabi ni Duterte. Hindi rin yun ang sinabi ni Ungab, pumirma ka ng blanco. Walang sinabi si Ungab, walang sinabi si Pangulong Duterte na pinirma ni Bongbong ay blanco. Pero bakit ganun ang tanong ng media? Mr. President, sabi ni Duterte, pumirma daw kayo ng blanco. Naturalmente, ang sasagot ni Bongbong, he is lying. Hindi ako pwedeng pumirma ng blanco. Nagigets nyo? Mali kasi yung tanong, kaya mali ang sagot. Abay, gago pala talaga itong media eh. Tapos ngayon, ito pinalalabas. The peddling of such fake news is outrightly malicious and should be condemned as criminal. Alam nyo ba na ang gumawa ng fake news ay criminal? Nasa batas natin yan. Tingnan ninyo, ha? Lalabas na naman dito ay fake news si Pangulong Duterte, nagpapakalat si Pangulong Duterte ng fake news. Yan ang lahat na lumalabas sa mainstream media ngayon. Pero sandali, linawin natin. Wala naman sinabi si Pangulong Duterte, Hoy! Bongbong! Hoy, Bonet! Bakit mo pinirma na blanco? Walang sinabi si Pangulong Duterte ganun. Gago ba kayo? Media tinutukuyan ko dito hindi ko si Bersamin. Kaya lang, bakit ganun kasi ang packaging ng media? Na tila sinabi ni Pangulong Duterte na si Marcos ang pumirma ng blank. Wala akong sinabi ang Pangulong Duterte na pinirmahan ni Pangulong Marcos na blanco ang GAA. Walang sinabi. Ang sinabi, yung niratipika ng BICAM, ibig sabihin po nun ng Senado at ng Kamara ay blanco. Pero pagdating doon sa Pangulo, merong nang nag-fill up. Yun ngayon ang dapat nating habulin, yung animal na yun. Pero ang punto pa rin dyan, bakit bilang senador, bilang congressman, pumirma ka na blanco? Responsibilidad mo yan. Tangina, gago ka ba? Sorry pero gago ka ba? Ako, pumipirma rin ako ng kontrata ng artist ko. Pipirma ba ako na the talent fee of Mocha Girls is blank? Pirma ako. Tapos pipirma rin yung client ko. Sino ang gago? Pareho kami. Bakit? Pwede kong patungan yon. Pwede kong gawing 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Tapos sabihin niya, hindi wala, blanco yan. Ibig sabihin, pwede 10 piso lang budget niyan. 100 lang. Nagigets yung ibig sabihin? Kasi nga, blanco. At walang matinong tao. At lalong-lalo na, ikaw ay opisyal ng bayan na to, na pipirma ka ng blanco. So ang may kasalanan dito, mga congressman at mga senador, partikular na yung BICAM. Mamaya ipaliliwanag ko sa inyo ano ibig sabihin ng BICAM. Ituloy muna natin ito. Mas Bersamin, tinawag na fake news sa mga pahayag na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang budget na may mga blanco. Malisyoso at kriminal anya ang pagpapakalat ng ganito mga pahayag. Tingnan nyo na. Explain lang natin punta na po tayo sa sandaling explanation laang para mas maliwanagan kayo kung ano ang tunay na nangyari. Ayan, ilabas. Magdo-drawing tayo, First time to, magdo-drawing. Pangit po ang sulat ko, pagpasensyahan nyo na. Pag nagreklamo kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Eto, sisimulan natin. Saan ba nagsisimula ang budget? Dito natin ilagay yan. Shh, bakit mo na... Dali. Shh, buray natin yan. Okay. Ito na. Saan ba nagsisimula ang budget? Dito. OP, o Presidente, Office of the President, nag-uusap sila ng
Department of Budget Management, DBM. Diyan nagsisimula ang budget. Inaayos nila yan. O, usap sila. O, Mr. President, ganito kailangan ng departamento ito. Mr. President, ganito. Usap sila dyan. Okay? After nyan, okay, dadalin ngayon yan sa legislative branch. Sila po ang mag-check. Sino po yun? Ha? Sila po ay ang senador. Pupunta yan dyan. Yan natin. Pupunta yan sa Senate at House. Ibig sabihin, House of Representative, Senate and House. Diyan pupunta yan. Okay? Ngayon, pag pinag-uusapan nila, yan yung pinag-aaksayan ng sobrang tagal. Anong responsibility nila? Busisiin ang bawat departamento kung, nagamit nyo ba? Saan nyo ba ginamit? Ganito. Bawal pong magdagdag itong mga senador at mga house, itong mga congressman natin. Bawal po silang magdagdag, pakialaman ng budget. The only thing they can do, sasabihin nila, ganito yan. Hindi pwede ito kasi ganyan, ito yan. Dahil mali ang paggamit nyo, hindi maganda yung paggamit nyo, ganito. Pag-uusapan nila yan. Hindi po sila pwede magdagdag dyan. Ibig sabihin, gusto namin ng dagdagan tong budget nato. Dadagdagan namin yung budget. Hindi po pwede. Okay. After ng Senate, separate po yan Senate and House. Separate na gagawin nila yan. Magsasama sila ngayon. Pagsama niyan, ganyan yan. Magsasama yan sa tinatawag na BICAM. Ibig sabihin yan, BICAM is dalawang house. Ibig sabihin, dalawa. Yung lower house at saka yung Senate. Pagsasama sila, yan yung pumipila-pila sila, mahaba silang ganun para silang alam mo yun sa mga parliamentary ganun, mag-uusap sila. Ito, ganito na pag-usapan, bla 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 bla, ganyan. Pagkatapos niyan, pupunta ngayon sila doon sa small committee ng BICAM. Sino ho yun? Yun na. Ayan na, nagsisimula ng himala. So pagkatapos pag-usapan ng sobrang tagal-tagal, sandali, magulo to. Ayusin natin para hindi Ayusin muna natin. Ayan. Sorry naman. Ayan. Kasi hindi po talaga ako marunong masyadong dito yan So, Senate at saka House. HOR nalagay natin. House of Representative. After nyan, pangit mo talaga magsulat. BICAM. Di ba? Pagkatapos ng BICAM, pupunta yan dun sa apat. Sino yung apat na yan? Yung pinakita natin kanina. Si Speaker, yung kanyang finance na si Zaldico, si Grace Po, finance ng Senate, at saka ng yung Senate President. Sila ho yan. Yung apat na yan. So mula dito, sa taas, nagsisimula, Office of the President, Senate, pinag-uusapan ng matinding malupit yan. Ganun katindi yan. Akala mo mga seryoso. Ayusin natin yan. Pero, ang nagdi-decide din ay itong small committee na to. Small committee na yan. Yung apat. Yan lang din mo magdi-decide. Sa katunayan, sinabi nga ni VP Sara Duterte, ang nagdi-decide laang yan ay walang iba kung hindi si Romualdez at si Zaldico. Yan yung sinasabi niya. Bakit pa natin pag-uusapan to? Di ba nung humarap siya? Bakit ba tayo magtatanungan dito? Kayo rin naman magdidesisyon. Tama si VP Sara dun. Isipin mo, dito sa Senate and House. Dito. Yan. Senate and House. Patatawag nila lahat ng departamento. Kakausapin lahat ng USEC, Secretary, ASEC. Ano ba ginagawa mo yung budget mo? Kaganyan-ganyan sila. Naalala ko, iniipit nila ang PCO noon dahil kay Mocha. Bubula mga bibig niya, mga animal na yan. Tapos, babaguhin din naman yan ng BICAM, yung mas maliit na grupo, I think more or less, less than 10 yan 10 from Senate, dito sa BICAM, 10 from House of Representative. Tapos, pag-uusapan na naman yan. Pag-uusapan na naman ito mga to. Pagkatapos, babaguhin din naman ito.
Ang revelasyon pa nga ni BP Sara Duterte, magdidesisyon din naman yan si Romualdez at si Zaldico. Kasi nga si Zaldico pa yung dating chairman ng appropriation na di umano sinibak ni Zandro. Sinibak. Okay? So sila naman din daw magdi-decide. Sige, pero sige, para naman hindi na natin sila lalagay dyan. Nandito na sila sa baba. Okay? Pagkatapos niyan, ano nangyayari? Okay? Dito, pupunta yan sa magpiprint. Saan yan? Nasa HOR yan. Nasa House of Representatives yan. Nandyan yan. Okay? So dito sa BICAM, sinasabi ni Ungab at sinang-ayunan dito sa BICAM, bilugan natin. Sa BICAM, sinasang-ayunan ni Pangulong Duterte yung sinabi ni Ungab na diyan blanco. Blanco daw yan. Pinakita kanina mga blanco. Di ba? So sino pumirma diyan? Tanungin ko kayo. Di ba? Walang iba kung hindi yung mga senador at saka mga congressman. Hindi ho ang presidente. Yan ang sinasabing blanco. Sandali, banat bay. Kung blanco pala yan, di ba dapat pag pinrint blanco yan? Tama kayo dyan. Kaya lang, may nagsabi sa akin, di ko na lang sasabihin kung sino, isang congressman, na talagang nangyayari yan. Taon-taon daw yan. Mapag-uusapan nila dito, may konklusyon na dito, pero pagdating dito sa printing, diyan na nagkakaroon ng himala! Kasalanan ba? Maglagay ako ng numero. Isang himala. Diyan daw nagkakaroon ng himala. Saan yan? Sa House of Representation. Representative. Sa madaling salita, diyan daw nagbabago ang ilang mga numero. Sa katunayan, yung nakausap ko ng congressman, dito daw, ipalitan natin ng kulay blue. Dito daw, may budget siya. Dito, may budget daw siya yung congressman na nakausap natin. Dito. May inalat na para nga sa mga proyekto. Pagdating daw dito, hindi itong panahon na ito dati nung unang yung panahon na siya pa ay congressman. Pagdating na daw dito, nawala na yung budget. Kaya nga daw siya nagtataka, sandali. Kinungklud na natin dito, pinirmahan na natin dito. Tandaan nyo pumirma to. Dito, pinirma niya ng lahat ng mga congressman. Si congressman ganito, si congressman ganyan, si congressman ganyan. Yung pinirmahan nila yan. Okay na, is na budget. Pagdating dito, nababago daw. Dito, dyan. Nababago daw. Ngayon, after nyan, babalik ngayon yan. Babalik. Dali. Chotomate. Babalik daw yan dito. Sa presidente. Hindi sa DBM, sa presidente. Pagbalik dyan na siya pipirma. So nagkaroon ng hocus-pocus along the way from BICAM going to here. Nagkaroon ng hocus-pocus doon. Alinaw ng drawing ko, di ba? Nagigets nyo? Diyan nagkakaroon ng hocus-pocus. Yan yung sinabi ni Ungab, yan din yung sinang-ayunan ni Pangulong Duterte. Nagigets nyo? So, hindi po totoo na nagpapakalat ng fake news si Ungab at si Pangulong Duterte. Ang fake news talaga ay yung mga medyang mali ang tanong. Bakit? Ano sinabi nila? Sinabi nila na dito daw, yan, diyan daw sa presidente yung blanco. Walang sinasabi si Pangulong Duterte
at si Ungab na dumating sa presidente yung printed na budget na blanco. Kaya may punto rin yung sinasabi ni Marcos at ng DBM na sinasabi nila, hindi blanco yan ha. Hindi blanco yan. Nung dumating sa amin yan, hindi blanco yan. Hindi maaaring pumirma si Marcos dyan ng blanco. Tama naman yun. Hindi nga blanco nandito na. Pero dito sa baba, dito, dyan, dito sa BICAM, dyan, blanco yan. Yan yung sinasabing illegal, kriminal, na pipirma ka ng blanco. Tama, mali. Di ba? O, papaliwanag natin ng mas madaling layman's term, ika nga. Chotomate. Dali, baka mamaya may ibang lumabas. Wait lang. Yan. Okay. Baka mamaya pagka-click ko, lumabas yung scandal ko. Ito. Ganito. Parang ganito dating. Nag-usap yung magbubuker, ang tawag dyan, yung nagbubuk ng mga banda, yan, buker. At saka yung manager ng banda, halimbawa, manager. Nag-usap sila, okay? Blanco ngayon, pinirmahan nilang pareho. Pinirmahan ni buker, pinirmahan ni manager, parehong blanco. Okay? Pero pagdating na dun sa financier, meron na nakalagay na 1 milyon. Dun sa magbabayad, ito, magbabayad. Babayad, 1 milyon na, 1 million na yung talent fee. Yeah? Pero, ang napag-usapan nitong dalawang to, blanco lang. So ngayon, pag pinakita mo, kanino? Doon sa artist. Nagpirma na kami ng kontrata. Ito lang kontrata natin. Tigli 5,000 lang kayo. Tigli 5,000 lang kami. Oo, yan ang pinag-usapan na budget nyo, tigli 5,000 lang. Okay, sige, 5,000. Pero, yung kontrata ni Booker at saka ni manager, blanco. Tapos yung magbabayad, yung printed na contract na, yung talagang pipirma na nung magbabayad, 1 milyon na. So, magkano kinatkong nung Booker at saka nung manager? Nagets ninyo? Magkano ngayon ng kinatkong nila? Ang laki ho ng kinatkong nila, di ba? Yun ang ibig sabihin natin noon. Kasi nga, blanco. Blanco. Blanco po. Yan yung sinasabi. Gago talaga itong ilang media kapag nagtanong. Hindi ko alam. Ito I give them the benefit of the doubt na alam naman nila Kasi yung tanga sila? O hindi nila ginawa yung assignment nila at hindi nila pinanood yung video ni Pangulong Duterte at ni Ungab. Ganun ba sila katanga? Pabaya? Hindi nag-research? O baka naman talagang sinasadya lang nila. Sinasadya lang nilang imali yung tanong kay Marcos para sumagot si Marcos ng palaban. Di ba? Kasi tama nga naman. Kung ako rin yung magagalit din ako. Anong sinasabi niyong pumirma ako ng blanco? Wala namang blanco nung pagdating sa akin. Tama naman siya. Kaya lang, mula doon sa BICAM, papunta doon sa printing, ayun na, nagkaroon na ng himala. Ang tanong, sino kaya yung gunggong na nag-fill up nung blanco na yon? Una, yun ang unang tanong. Sinong naglagay doon? Pangalawa, bakit ang mga congressman natin at senador sa BICAM, membro ng BICAM committee, ay pumirma kahit blanco? Yan ang dapat idemanda. Kasi hindi ka dapat pumirma ng isang blankong budget. Bakit mo pinirmahan na blanco? Dapat managot yung mga pumirma. Nagigets nyo? Hindi pa pwede yun. Kasi trabaho mo yun. Responsibilidad mo yun bilang isang mambabatas. Nakaatang sa'yo yung responsibilidad na gamitin ng tama ang pera at tax ng bawat Pilipino. Hindi mo pa pwedeng sabihin, hindi ko alam Basta pumirma lang ako niya, pinapirma kami. Hindi pwedeng palusot yun.
dapat may responsibilidad ka, pinirmahan mo yan bilang representante ng taong bayan. Binoto ka bilang representante. Ibig sabihin, pipirma ka dyan bilang representante ng taong bayan na sinasabi mo, oh, tama. Tama yung pinag-usapang budget. Eh, hindi nga tama. Paano magiging tama kung blanco? Ay, gago talaga. Ibig sabihin, dapat managot ang mga senador at ang mga kongresista na pumirma ng blanco. Yan ang dapat kasuhan. Pangalawa, kung blanco yan, sinong gago ang nag-fill up noon bago during or before ma-print yung mismong act na, yung batas na. Kasi batas ang tawag dyan eh. Kaya nga sa Kamara dinidiscuss yan. General Appropriation Act. Pirmado na yan. Pinrint na yan. Ibig sabihin, before the printing, may nag-edit. AI kaya yun? Ang tanong, pangatlong tanong. Ito pa matinding pangatlong tanong. Pangatlong tanong. Meron kayang kinalaman yung pagkasibak di umano ni Zaldico o yung pag-declare ng vacant ni Sandro Marcos sa Komite ng Appropriation? Meron kayang kinalaman yun kung bakit nawala siya? Kasi dahil sa nangyari dito, sa budget na ito, na maari, hindi ko sinasabing ito ang nangyari, maaari na na-discover nila yan. Bakit blanco yan? Sinong gumawa niya? O di kaya, baka na-discover nila na, uy, blanco lang yan, ba't nyo nilagyan? Sino naglagay dyan? Actually, maraming kwento dyan. Una, yung kwentong sinasabi ni Boss Dada na nakuha lang, hindi ko nasasabihin kung saan niya nasagap yung balita na yun, pero bandang south yun eh. Nasagap niyang balita na nagalit daw ang Malacanang sa Kamara, particular na kay Speaker at kay Zaldico ang Malacanang, kaya sinibak si Zaldico. Ngayon, ang siste ayaw daw pumayag ni Speaker. Yun ang kwento. Di umano. Alleged lang, po ito, kwento-kwento lang. Galing sa South. Di natin papangalanan kung kanino galing. Pero kinuwento ni Boss Dada. Tapos, galit na galit daw si Speaker, pero walang nagawa. Bakit? Sino ba nag-declare na vacant ang seat? Ibig sabihin, di ba? Naalala nyo, didiscuss natin. When you say vacant ang seat is parang finire mo na yung tao. Sino ba nag-declare niyan? Walang iba kung hindi anak ng presidente. Nag-away daw. Nagkaroon daw ng hindi magandang ano. Dahil nga dito sa budget na ito. Kasi tila napuputukan ng presidente sa ginagawa ni Speaker. Naku po, patay tayo dyan. Ngayon, may balita pa. Abangan natin, di natin alam. May tinopak daw. Di natin alam kung sino yun. Sabi, palitan na yung speaker na yan. Ang ipalit si Sandro. Meron daw na ganun. Pero may mga tumutol kasi parang sabi, bata pa yan, hindi pa pwede maging speaker. Hindi, gusto ko yan. Ganun na, kwento-kwentuhan lang naman. Unang teorya yan. Pangalawang teorya, nagkaroon daw ng lamangan. Yan na. Unggoy-ungguyan pagdating sa budget. Parang may nangako, eto sa'yo, itong magiging proyekto mo. Ganito, ganito. Baka, hindi natin masabi kasi may revelasyon si, di ba, si Magalong na may 777 at may 30-30-30. May revelasyon siyang ganon. Baka nangako na,
pag kayo nag-host ng pupuntahan ni speaker, meron kayong 30. Yan yung akusasyon ni Magalong, ha. O yung narinig niyang kwento. Actually, may nagsabi nga sa akin na matagal nang ginagawa nila yan tong panahon na ito, itong Congress na ito. Ginagawa na. Hindi daw lang ito ngayon, pati last year ginagawa na din yan. Sabi ko nga naman, Hindi kaya, yan ang teorya ng iba nangako ang leadership tapos hindi itinupad o merong kumatkong sa gitna. Kasi, alam mo, uso yan. Uso yan. Naalala ko yung banda. Na ito, noong unang panahon, ewan ko kung ngayon nangyayari pa yan, ha. Kasi sa akin, wala namang kumakatkong na ganyan. Naalala ko nung unang panahon yan, kunwari, yung mag-audition yung banda. Di ba? Mag-audition yung banda. May manager doon. Okay? Merong entertainment manager. Magkaiba pa yun. Entertainment manager at saka yung manager mismo ng bar. Yung entertainment manager, sasabihin niya doon sa banda, oy, meron ako 1,000, papatungan ko ng 1,000. Siyempre, may manager din yung banda. Meron din 1,000 yung manager ng isang banda. Siyempre, napatungan na ng tigi 1,000. Magkano lang ang budget ng banda? 6,000, 5,000. So, 3,000 na lang. Pagka 5,000, 3,000 na lang natira doon talaga sa artist. 6 sila. So, tigli 500 lang sila. Ganyan, nangyayari yan noon. Naalala ko talaga yan, nangyayari yan. So, magkano na? 2,000 na kagad yung nakaltas sa totoong budget ng artist. Although yung manager, may karapatan naman siya. Okay? Kasi manager siya. Pero yung entertainment manager, ang sahod niya dapat doon sa bar. Ito masama. Kinausap ni entertainment manager si manager ng bar. Ito, magaling to. Ilalagay ko ito. Magaling ba yan? Sige may 500 ako dyan. Pati yung manager, kumatkong. So, magkano na natira doon sa pobreng artist? 2,500 na lang. Kung 5,000 lang yung budget nila. 2,500 na lang. Kinatkong na yung 2,500. Nabisto nung banda. Yung singer nung banda. Hindi istorya to, hayop pa. Yung singer ng banda, sexy, maganda, mabango, batang-bata. Kursunada nung may-ari nung bar. Patay tayo dyan. So sabi niya, gusto ko yung banda nyo, bibigyan ko kayo ng pwesto dito. Araw-araw kayo. Para araw-araw kitang makakita at makakasama. Sabi niya siyempre yung singer ng banda nagalit. Kayo may nagtatrabaho dito, itong mga entertainment manager, tsaka itong manager ng bar. Kinakatkong pa kami. Sumbong ko nga doon sa may-ari. Lakas ako doon sa may-ari. Kursunada ako nung may-ari. Sinumbong ngayon nung singer na babaeng sexing mabangot. Press na press doon sa may-ari ng bar. At sabi nung may-ari ng bar, ganun ba? Hindi mo natatanggap yung buong budget? Iha ako na lang magbigay sa'yo ng budget. Di ba lang ganun? Ibang istorya yun. Iba yun. Sa yun? Sa tik-tik yun na istorya. Sabi niya, ganun ba? Kumakatkong yung manager ko tsaka yung aking entertainment manager. Sibakin natin yan. Ganun daw ang nangyari. Di umano. Diyan sa kamera. Nagkakaroon daw ng katkungan. Hindi ko na lang sasabihin kung sino. Wala akong papangalanan kung sining kumakatkong. Sa madaling salita, meron nagmi-middleman. Hindi ko sasabihin kung sino. Alam nyo mga kababayan, sabi nga nila, God has a way of making things na talagang ma-expose.
You know, sometimes God will allow the greediness o yung pagiging sinful natin so that we come into repentance. Alam niyo ba yun? Nasa ano yan? Nangyari yan sa Old Testament, dun sa Pharaoh, di ba? Yung tumigas ng tumigas ang puso niya, yumabang ng yumabang siya, yung ayaw niyang pakawalan ang Israel na pinaglalaban ni Moises. Ganun din po, nangyari din po, ano yan. Merong instruction ho sa Acts, sa New Testament, na pag merong kang kapatid, okay, sa pananampalataya, i-correct mo. Pag ayaw niya magpakorek, dalhin mo sa mas mataas sa loob ng iglesia para kausapin. Ipakorek mo. Kung ayaw niya pa rin mag-repent, alam mo sabi ng Biblia? Ibigay mo kay Satanas. Ang tindi nun, mga kababayan. Bakit? Hindi dahil sa hindi mahal ng Panginoon yung tao. Anong ibig sabihin nun? Dahil, kanyo, para yung tao tumodo dun sa kasalanan niya, at pag tumodo siya dun sa kasalanan niya, babagsak at babagsak siya. He will suffer. You know why? Kasi hindi naman intensyon ng demonyo o ni Satanas na pagandahin ang buhay ng tao. 'Di ba? Sabi nga, 'di ba, the thief comes to kill, steal, and destroy you. So pag ikaw, dahil antigas ng ulo mo, ayaw mo magpadisiplina, ayaw mo baguhin yung sarili mo, hahayaan ng Panginoon na tumigas ng tumigas ang puso mo, hahayaan ng Panginoon na malulung ka dun sa kasalanan mo, kasi magkakaroon ka ng talagang matinding pagbagsak sa buhay. And that, sabi ng Diyos sa New Testament, will lead into repentance. Para magsisi siya pag na-realize niya na pabagsak na siya ng pabagsak. That is God's way para mag-repent ang isang tao. Meron pong ganoon ang paraan ang Panginoon. Minsan nagtataka ho tayo, hindi ho ito being religious or whatsoever. Nagtataka tayo, Lord, bakit ang bayan namin pabagsak ng pabagsak ng pabagsak? Wala ba kayong pakialam sa amin? Hahayaan nyo na lang po ba kami na nakawin ng mga politiko ang pera ng bayan namin? Hindi ko natutulog ang Diyos. He is giving a chance dito sa mga politician na magbago. Pag ayaw nilang magbago, magiging greedy sila. Sila mag-aaway. Sila maglolokohan. And that will reveal sa taong bayan. Ganyan ngayon ang nangyayari. Mantakin mo, etong kalokohan na nangyayari, lumabas ngayon na wala palang kwenta ang lahat ng budget deliberation na ginagawa ng Senado at budget deliberation na ginagawa ng Kamara. Bakit? Pagdating naman pala sa BICAM, blanco rin pala. Di ba gago lang? Mantakin mo, nag-aksaya ng panahon ang ating bansa. Kasi alam nyo, naranasan po namin yan taon-taon. 6 na taon. Naranasan po ng opisina ni Moca na iniipit siya ng mga departamento, pinapasibak siya kay Secretary Martin at kay Pangulong Duterte. Tanggalin nyo na si Moca or hindi namin i-approve yung budget ng PCOO. Ganyan no sila mga ka-animal, yung mga congressman na yan. Pinangungunahan nitong mga makakaliwang grupo. Sila ho ang gumanyan kay Moca nun. Paulit-ulit nilang ginanyan. Gago yan. Sa madaling salita, naranasan po namin yan. Antinding deliberasyon ng budget. Mantakin mo, napupuyat, inaabot hanggang umaga, ginagastos ang pera ng taong bayan, nagde-deliberate. De-deliberate sa Senate, deliberate sa House. Pagdating sa BICAM, babaguhin din. At ito masama, hindi lang binago, ginawa pang blanco. Yun ang sinasabi ni Congressman Ungab at ni Pangulong Duterte. Hindi nila sinabi na si Marcos
ay pumirma ng blanco. Paano ko masasabi? Eto, papakita mismo natin yung bahagi ng video kung saan, at nilinawan ko po yung audio. Ginamitan po natin ng magic kasi medyo maano ho yung audio ng nung kay Baste doon sa kanyang studio. Ginamitan natin ng malupitang AI para gumanda yung tunog at mas maintindihan ninyo. Nilagyan pa ng AI ng caption. Ha? Pakinggi. You will not pass a law with guns. It is not allowed by law. You cannot pass an incomplete appropriation or bill for that matter, whatever. Take notice. Ano ang hawak ni Pangulong Duterte? Papel. Hindi po yan yung pinirmahan ng presidente natin na si Marcos. Kasi ang pinipirmahan niya yung kay Marcos parang libro. Hindi ho yung papel. Yung papel galing sa BICAM. So ang linaw-linaw dyan, walang sinasabi si Pangulong Duterte na presidente ang pumirma. Ang sinasabi niya dyan, BICAM. Tuloy natin ha. Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress, pagka ganon, what must be submitted is the true and correct figure coming out as prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagka putol-putol yan o may kulam, that is not a valid budget. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi ka pwedeng mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Ano ka man? It's if people's money, maglagay ka ng mga mga provisions, but without the true and correct items or money that could be appropriated by Congress, by the people owning the money. So everything must be explained, clear, patent, without doubt. I would like to remind Congress. Ano daw? I would like to remind Marcos. Yun ba sinabi? I would like to remind the President. Ano sinabi? I would like to remind the Congress. Ibig sabihin, when you say Congress, hindi congressman ha? Congress composed of two body. Ang sexy body at fat body. Ang Senate at saka House of Representatives. Tibbs. Yun po. Yan po ang tinatawag ng pansin ni Pangulong Duterte. Mali ho yan. Ano ang mali? Kanino niya sinabing mali? Mga medyang tanga. Mga medyang mga medyang ewan. Kanino niya sinabing mali? Sa presidente ba? O sa Congress? Sa Congress. It's invalid. Please correct it. Or recall the budget and demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. Para ka binigyan ka ng blanco check dyan. Sige, bahala na kung ano ilagay ninyo. Di mo na. Malinaw. Ngayon, nakita nyo ha? Nalagpas. Anong hawak ni Pangulong Duterte? Papel. Tama, mali. Ibig sabihin, yan yung pinirmahan sa BICAM. Ano ho ba ang itsura ng GAA na, yung printed na pinipirmahan ng Pangulo? Ayan. Libro. Printed na. Yan na yung batas na pinirmahan. At itong balita na yan, galing sa Sunstar yan. Okay?
At yung video at picture na yan, itong video na ini-screenshot yan sa RTBM, yan po ang pinipirmahan ng presidente. Libro. Yan yung printed. So tanungin ko kayo, yung may mga utak lang, ha? Yung may mga utak. Sino ngayon ang sinungaling? Ako naniniwala, hindi ho si Pangulong Duterte. At sa tingin ko, tama rin naman yung sagot ni Marcos na hindi siya pumirma ng blanco. Kasi nga, nangyari ang himala. Ay, sorry. Nangyari ang himala mula sa BICAM. Wait, chotomate. Mula sa BICAM, papunta sa printing, na nasa loob daw ng house yan. Correct me if I'm wrong, pero yan ang sabi sa akin ng source nating congressman, bago pumunta sa presidente para pirmahan. Pangit na sulat mo, Banat. Buti na lang may computer na ngayon. Nagagets nyo? Yan daw ang siste. Yan po ang siste ngayon. So, dito nanggagaling, nandito ang himala. Malinaw pa sa malinaw. Eto ngayon, mga kababayan, ako nagtatanong lang naman, ha. Tinatanong ko lang naman ho ito, mga kababayan. Bakit tila ngayon ang makikita mo sa mainstream media ay fake news si Pangulong Duterte? Yun na lumalabas sa mainstream media ngayon. Pero may mas matindi pa akong konklusyon at nakikita dito. Kasi nakakalimutan na po natin na meron talagang ibang issue yung budget. Ano yun? Yung pagbawas sa 4Ps, pagtanggal ng budget doon sa PhilHealth, yung subsidy ng PhilHealth, at iba pang pagbaba ng budget na unconstitutional, yung sa education. Yan talaga ang real issue ng budget. Ngayon, na iba na ang issue. Tila merong nag-i-spin, ika nga, na sandali, ito gawin natin. Ha? Sabihin natin, fake news si Duterte kasi ang pinirma ni Marcos, wala namang blanco. Yan, dyan tayo mag-focus. Fake news. O media, alam nyo na, ha? O, akin kayo, di ba? Meron kayong merienda sa akin. Meron kayong retainers. O, lahat ng mga station manager. O, may retainers kayo sa akin, ha? Monthly. O, pag hindi nyo idiniin yung fake news na yan, yari kayo sa akin. So, ngayon, na-divert tuloy yung attention natin. Instead na mag-focus tayo doon sa mga anomalya sa loob ng budget, nagpo-focus tayo ngayon doon sa pagsalsal ng media na fake news si Pangulong Duterte. Di ba? Ganyan po nila ini-spin yung issue. Kasi alam nyo mga kababayan, hindi na natin ito madi-deny na meron nangyaring sibakan, na may nangyaring unconstitutional dyan sa budget, na may nangyaring kung ano-anong pagbabawas sa budget, ang program, kung ano-anong nawala na yung usapin doon. Ano na usapin ngayon? Hindi blanco yan. Fake news si Duterte. Oh. Ganyan ho sila kagago. Tapos, alam naman natin, kinakasangkapan ng ilang mainstream media. Nakakalungkot kasi yung mga mainstream media ngayon, talaga namang bayaran na. Kaya alam nyo mga kababayan, maniwala kayo sa hindi. Napakagaling ng kanilang PR. Kasi alam mo, tandaan ninyo, nanggaling tayo sa issue ng impeachment. Tablado sila doon. Ano ibig sabihin ng tablado? Nagalit ang taong bayan.
Di ba? Nagalit ang kita nyo naman yung rally ng INC. Ayaw nila sa impeachment. Wag na tayong paligoy-ligoy. Sinong nang papagulo? Ang Kamara, ang House of Representatives. Sinubukan nila mag-rally din para silang tanga. Mantakin mo, nag-rally sila. Hindi napuno yung mismong espasyo dun sa EDSA para rirally pa sila. Akala nila matatapatan nila Iglesia ni Cristo. Di ba? Mukha silang tanga ngayon. Tapos, para ma-divert na hindi sila umatras. Kasi ang nangyari ngayon, umatras na sila sa impeachment. Umatras or idinidelay nila after the election na. Kasi nakita nila hagupis ng taong bayan. Partikular na ang Iglesia ni Cristo. Nakita nila yon. So, para hindi masyado madiin na tayo ay nagmukhang tanga, sabi ng mga congressman, kasi pautot-utot pa tayo ng kung ano-anong hearing, yung pala wala rin patutunguhan. Kasi yari tayo, alagalit ang taong bayan. Dito na ngayon, sa budget. Isa pang problema na kailangan nila masolusyonan sa pamamagitan ng propaganda. Paano yun? Ideklara nating fake news si Pangulong Duterte. Tingnan nyo sa mga susunod na araw. Mga susunod na araw, sigurado ako sasabihin nila, kasuhan niya si Duterte. Na nagpapakalat ng fake news. Oo, alam natin hindi mananalo. Alam mo, yung mga nagkakaso-kaso, ako, na-immune na ako dyan. Sanay na ako dyan. Wala na akong pakialam dyan. Kasi alam ko naman, wala silang maikakasong tama. Yung mga libel, yung mga ganyan. Pampagulo lang yan. Ganyan din yung mga kaso na isinasampa kay Pangulong Duterte. Yung disbarment case, parang tanga. Hindi naman nagpa-practice ng law si Pangulong Duterte porket sinabi lang niya na ako magka-counsel sa anak ko. Gago ba kayo? Hindi naman po, tatayo pa si Pangulong Duterte doon sa korte, sasabihin niya, i-cross-examine niya pa yung mga witness. Ang tanda-tanda na ni Pangulong Duterte, naging presidente na siya. Pag sinabi niya magka-counsel siya kay BP Sara Duterte, bilang anak, di ba? Papayuhan niya, kakausapin niya, at sa malamang, kukuha siya ng malupit na lawyer. Di ba? Yun ang ibig sabihin. Pero bakit dinisbar? Yung ibig sabihin, bakit pinapadisbar nitong ilang grupo? Propaganda. Publicity stunt. Simple lang. Etong mangyayari na naman na to, tingnan mo. Baka kasuhan ng fake news. Kasi tandaan ninyo, meron tayong batas laban sa fake news. It's a criminal act. May kulong yan. So baka kasuhan na naman nila. Pero alam naman nilang hindi mananalo kasi ang klaro na sinabi ni Pangulong Duterte, House of Representatives ang kausap niya, hindi ang presidente ng Pilipinas. Tanga-tanga lang yung media at saka siguro bayad kasi yung media. Kaya ang tanong, hindi ko alam kung sino yung nagtanong, hindi natin alam. Hindi ko sinasabi GMA kasi GMA, ibang other news, yun din ang ibinalita. Pero hindi naman natin alam kasi kung sino yung nagtanong kay Marcos, that particular question. Kasi yun yung kasi ganyan po ang media. That's the difference between mainstream media and the social media. Ang social media, as is, where is, ika nga. Kung ano yung si tinanong, maririnig mo pa, pati ngayon nagtanong, makikita mo di ba? Alam mo naman ang para si Banatbay, di ba? Pag nagtanong, kasama siya doon sa video. Ang mainstream media, hindi sila kasama di ba? Pag nagtanong sila, ito yung camera, nakatapat doon sa tatanungin nila, tapos, basta na lang may narinig kang boses. Ano masasabi mo sa sinabi ni Duterte na pumirma ka daw ng blanco? Siyempre, ito naman na nakikita kong mali rin kay Marcos. Sumagot siya sa maling tanong. Naturalmente, magiging mali ang sagot niya. Ganyan naman ang media. Magtatanong ng mali. Sana man lang, Mr. President, ito sa akin lang naman po ito. Sana man lang, Mr. President, bago kayo sumagot sa kahit anumang tanong, siguraduhin nyo muna yung sinasagot ninyo. Kasi yan, kayo ngayon sa bitag ng mga media na binamali ang mga para talaga magkaroon ng issue
Ngayon, issue. Siyempre, alam mo naman ang media, content din yan. Mahilig din sa content ang media. Pag walang content yan, di mabubuhay yan. Walang commercial yan. Ito to. Ito kung ang social media kailangan ng content para kumita. Hindi, totoo naman aminin natin. Social media, kailangan mo ng content para ka kumita, di ba? Yung views. Oo. Pero, mas lalo na ang mainstream media. Ang mainstream media malulugi pag hindi magkaroon ng content. Ang social media, hindi kami malulugi. Wala lang kita pag walang content. Kaya nga katulad ni Libayan, mayat maya ako ang content. Porket alam niyang pag iba content niya, mababa. Hindi totoo naman di ba? Oh. Pero gayon pa man, ang social media, pag walang content, wala lang, zero lang. Ang mainstream media, pag pangit ang content, walang nanood, hindi lang zero ang kita, lugi pa. Bakit? Nagpapasahod sila ng cameraman, reporter, mga tao sa istasyon, yung mga nandun sa newsroom, nagpapasahod sila. Ibig sabihin, meron silang, alam mo yun, overhead na kailangan kumita tayo sa commercial ng ganitong amount kasi ito yung sahuran natin. Sinasahuran natin, may studio tayo, meron tayong gastos, may kuryente tayo. Social media, wala naman. Basta camera, tsaka ayos na. Di ba, nakita nyo? So, sino ang mas may kailangan ng content? Sino mas kailangan ng issue? Mainstream media. Kaya yung mga mainstream media na yan, gago yan. Magtatanong yan ng mali-mali. Gusto nila ng rambulan Gusto nila ng issue. Ay alam nila pag, eto pansinin ninyo, alam nila na pag ang issue ay si Duterte, matinding content yan. Panunuorin ng tao yan. Alam nila kasing malakas si Duterte. Pag ang news walang, ibalita mo yung mga walang kwenta dyan. Halimbawa, sila Sam Versosa, ibalita mo. Wala namang ma-interest dyan. Kunwari, wala lang ma-interest dyan. O si Trillanes, walang interest. Ibalita mo si Trillanes siya, wala manunood dyan. Mali. Pero ibalita mo si Duterte tsaka si VP Sara. Sigurado manunood ang tao. Kasi nga, grabe sila sa tao. Kaya nga, gustong-gusto nila yung rambulan. Rambulan ng mga Marcos at ng Duterte. Dahil one, they have content, may kita sila. Second, ang magbe-benefit sa away ng Marcos at Duterte, ang sa tingin nila magbe-benefit ay ang Pinklawan. Alam naman po natin, ang media talagang Pinklawan yan, mga liberal yan. Alam nila, pag nagsabong itong dalawang to, eventually, ang makikinabang dyan, yung third party, yung Pinklawan. Gets nyo? Kaya mahilig sila sa issue. Yan ang Or, baka naman talagang bayaran kayo. Sa tingin ko, oo. Gago! Kayo mga kababayan, ano sa tingin ninyo nangyayari ngayon? Bakit ganire? Bakit ganito? Merong tilang kumukumpas sa ganitong klaseng issue. I-comment nyo dyan sa baba, babasahin ko yan. Para mas maliwanagan ng taong bayan pagdating ko dito sa budget, i-share nyo na at mag-subscribe na rin po kayo dito sa ating channel. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Sa uulitin, manood po kayo. Please subscribe and like, share, and everything that you can do. Salamat po. Bye-bye. The next performance will start momentarily.